Ragon, may nagtatanong sa iyo kung saan daw aabot ang 50,000 pagpagawa ng bahay. Gawa ng bahay? 50,000 natin ngayon, kunti na lang yung tatakbuhan ng pagpagawa ng bahay. Dahil gusto nyo malaman yan, panoorin nyo itong video ko para malinawan na dyan yung iba kung magkano yung kung saan ba talaga abutin yung 50,000 para nagpagawa ng bahay. So, panoorin nyo itong video natin. Ano ba, Tek? So right mga Kuragon, so bali ito na yung request ng mga followers natin dyan at yung mga subscriber natin sa YouTube channel natin, tapos yung sa Facebook page natin. Yan, mga followers natin, marami nagre-request sa akin kung saan daw aabot yung 50,000 pag nagpagawa ng bahay. So marami sa akin nagtatanong niyan, kahit dito sa labas sa personal, may mga nagtatanong sa akin kung saan daw aabot, dahil kung saan ba talaga aabot na yung 50,000 ngayon sa panahon ngayon. So alam naman natin sa panahon ngayon, mahal na yung mga bilihin ng mga materialis, lalo na ang bakal, simento, mahal na talaga. So mahirap na magpatayo ng bahay, kailangan talaga mag-uubos ka ng mga 100,000 bago makapagpatayo ka ng maganda-gandang bahay pag nagpagawa. Pero dahil sa may nagtatanong sa akin, sa katanungan nyo sa akin kung saan na talaga aabot yung 50,000 sa pagpapagawa ng bahay, so ito, sasampulan ko lang kayo dahil malinawan na kayo kung hanggang saan aabot yung 50,000 natin ngayon sa panahon ngayon. So base lang to sa nalalaman ko, sa experience ko to, no? Sabihin natin meron tayong 4x5 na tatayuan na bahay. Yan. Gusto natin na bahay sa 4x5 yung laki. Sabihin 4x5 yan. Yung laki niya, yung haba niya, tapos yung lapad. Ayan. Kita. So sa 4x5 kasi, kinumpute ko na rin kasi yan. Huwag na natin patagalin. Yung kabuuan kasi ng 4x5 na yan na bahay, kabuuan, tapos may partition ditong isa. Yan, may partition dyan na isa. Itong kalahatan na to na 4x5 na yan, makipasok dyan na hollow blocks 825 may papasok na kabuuan dito sa ating 4x5 na gagawing bahay. So yan, kabuuan lang yan. Pag magkaroon kayo ng bintana, sabi natin may bintana dito na isa, may bintana dyan na rin dito, tapos dito pintuan din dito. So lilis pa yan, kumbaga mabawasan pa tong 825 yung hollow blocks na bibilin, mababawasan pa yan dahil sa may mga bintana tayo dyan na ilalagay, so mababawasan pa yan. So sa bakal naman, ang mga gamit na bakal, so kinumpute ko na rin yan para wag na tayong mahaba. Syempre kailangan natin ng tie beam sa ilalim. Matibay na yun, no? Yung pagka-compute ko, matibay na yun para talagang quality na yung gawa nun. Meron tayo dyan tie beam ilalim, pag ganon, tapos pa-eskwala, pag ganyan. So lahat siya naka-tie beam dito sa gitna. Tapos pag galing naman sa taas, sa biga, doon sa biga, gagamit pa tayo sa biga. Tapos sa poste, gagamit pa tayo ng poste. Bakal pa rin kailangan natin ng poste. Stirrup. Tapos pati sa pag-asintada, kailangan natin ng horizontal saka vertical na bakal. So gagamit pa tayo doon. So ang kabuuan niyan na bakal mga gamit, nasa 110. So 110, no? 110 piraso. So yan yung compute ko. Kasi kinumpute ko na yan. So pumasok ng 110 piraso na bakal. Tapos pag galing naman dito sa simento, so siyempre kailangan natin, bago natin matayo yan, kailangan natin ng simento para kumapit. So kailangan tayo ng simento.
So sa simento naman, kalahatan na rin dito sa loob ng ano, lahat na rin. Yung kasama na yung flooring sa loob ng bahay, mga flooring na yan. Kasama na yung flooring, tapos yung sintada, pati pagpipinis kasama na yan. Kumbaga ito lang kabuuan na yan. Kasama na pinis, flooring, yan. Gagamit din kayo dyan ng mga 60 piraso. 60 pirasong simento, magagamit nyo dyan. So, itong tatlo na yan, simento, bakal, hollow blocks, yun yung kailangan natin gagamitin. So, magkano na ba yan? Ito. Yung 825 na hollow blocks. Dito kasi sa amin, minsan dito sa probinsya namin, naglalaro yan ng ano, ng 12, 13 ganun yung di 4 hollow blocks. So, kinampit ko yan, sabihin natin sa 12 o kaya 13. So, sabihin na natin ng 13. Pumatak yan ng ano, 1,725. Pumatak yan. Kabuuan ng 825 na hollow blocks. So, sa bakal naman, ang presyo naman kasi sa amin dito, mga 10mm, naglalaro siya ng 180. Dito sa probinsya namin to, dito sa ano, Balatan. So naglalaro siya ng 180 yung isang bakal na 10mm. So ginawa ko lang lahat lang muna 10mm para di tayo magulo. So 10mm lang lahat yan, 100 pieces. Kasi pwede na yan sa tie beam, tapos biga. Pwede yan gamitin kung ano lang naman na bahay. Kung bungalow house lang naman, 10mm pwede na yan. So ang presyo sa amin dito, 180. So kinampute ko na rin yan. Umabot siya ng 19,500. Yan, 19,500 yung inabot nung sa bakal. Nakita nyo ba? Pag galing naman simento, presyo naman dito sa amin simento, 280 to 75. Sabi natin 275. Kinampute ko na rin yan. Umabot din siya ng 16,500. Yan. So pag kinompute mo lahat yan, 1,700, tapos bakal, cement 16,500. So pag kinompute natin yan mga Koragon, yan, umabot siya mga Koragon ng 47,000 mga Koragon, 25. Umabot siya ng 47,025 naabot. So ibig sabihin, yung kinompute lang natin, yung hollow blocks, yung bakal, tapos yung simento. So umabot na siya mga Koragon ng 47,025 pesos. Yung umabot na. So ano na lang, 3,000 na lang. So si 50 mil na siya. So di pa kasama dyan yung buhangin. So di ko pa sinama yung buhangin dyan. Tapos yung plywood na gagamitin. Tapos yung 2x2 di ko pa sinama yan. Tapos yung labor pa sa gagawa. So di ko pa sinama yan. So umabot na siya ng 47,800. Pero mabubuo na yung bahay na yan. Pag yan yung pinag-ipunan nyo, mabubuo na yan. So ibig sabihin buo na nga yan, pero wala pa yung sa ano, wala pa yung sa ano natin, sa labor, tapos sa buhangin, tapos yung sa iba pang materyales sa kailangan pa natin itong gamitin. Ngayon, para gusto nyong, kung budget nyo lang naman 50 mil, ang bibilin nyo lang, kung 50 mil ang bibilin nyo, half body na lang kayo. Kung gusto nyo mag-upbody lang kayo. Yung hollow blocks nyo, kahit bumili kayo ng 500 pirasong hollow blocks para mabawasan yung 10,000 na budget sa pagbili ng hollow blocks. So, kahit mga 500 piraso, huwag nyo nang gawin 800. Sa bakal naman, kahit mga 50 pirasong bakal, tapos ito, kahit sabihin natin mga 40. So papasok na dyan yung
sa labor, tapos sa pagbili ng plywood, papasok na yun doon. So magiging half body na yan, o half body na yan, kumbaga half body na yung bahay mo, mabubuo na rin siya, half body or higit pa sa half body, mabubuo na rin siya yan. Pero kung may budget lang naman kayo, may budget kayong talagang gusto nyo itayo yung bahay, 50 mil, kabuuan na yun ng materialis pa lang yun, wala pa sa labor cost. O ibig sabihin yung 4x5 kaya nyo na pala itong buuin sa 50 mil, materialis pa lang. Kaya kung may ipon kayo mga 70,000, gano'n, 70,000 o 60,000, makikita nyo yung kabuuan ng bahay nyo sa 4x5. Maganda na rin yun, kasi dito sa competition ko na to, kasama na yung finish dyan. Yung finish, yung makinis na talaga siya, makinis na, tapos may bintana na rin. O, pasok na sa materialis pa lang. So pagdating naman sa labor cost, kailangan nyo talaga magdagdag kasi yung gagawa. Mabuti kung kayo ang gagawa, medyo makaminos-minos, pero para mas maganda, kung may 100,000 lang naman kayo, yun, maganda na yung gagawin yung bahay. Yan. So bali pumasok yung natin budget dito, 47,000. Yun, inulit ko 47,000. Ano pa lang yun, hollow blocks, bakal, tapos simento. Yun pa lang yung mabibili nyo nun. Pero spec na yun, pulido na yan. Pulido na sa guhit pa lang. Pag itinayo mo, kailangan mo ng labor cost. So yan mga karagon, 4x5. So yun yung magiging magiging budget nyo sa materialis. So pag nag-labor cost na kayo, dagdag na lang kayo para mabuo na yung. Kaya kung may 50 mil kayo, kayo na bahala kung gusto nyo konti-untiin na para mabuo na. Basta inaano ko sa inyo, ang 80 o 100,000, sigurado yung maganda na yun. Maganda na rin yung bahay nyo sa 4x5 na tatayin yung bahay. Kasi ngayon mahal na kasi ngayon ng bilihin. Ang mamahal na ng mga materialis ngayon. Lalong lalo na yung bigas, ang mahal na. So yan mga karagon, thank you.